Hello everyone! Welcome ulit sa Home Time DIY Workshop. Update tayo sa gagawin nating electrical upgrade project dito sa workshop at sa buong bahay. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell para maging updated po tayo sa mga susunod nating update video. So, yun mga ka-DIY, gagawin natin is tambak na yung mga major parts na gagamitin natin para sa electrical system update natin. So, without further ado, let's start! So, ito yung mga ka-DIY, no? Ito yung in-order natin na pull box part ng major parts na kakailanganin natin sa electrical system upgrade dito sa shop at sa buong bahay. So ito nga, i-unbox natin to. Your love gets me high. Your love gets me high. So ito yun mga ka-DIY. Ang size nito is 3 inches yung lalim niya, tapos 6x6 naman yung ano niya, lapad. Gagamitin natin to dun sa pagbaba ng main breaker. Ito yung ilalagay natin. Tapos feeder line papasok dito sa loob ng bahay. Ito naman ilagay natin sa second floor, yung isang pull box. So, dalawang pull box, good. Ito naman yung isa pang circuit breaker. Your love gets me high. 50 amps na circuit breaker. Kulang kasi tayo para dun sa main, sa ligay natin sa tawag nito, sa enclosure dun sa pagpasok, bago pumasok ng bahay. So kailangan natin tong additional na 50 amps na miniature circuit breaker. Ito naman is yung binili natin na additional na Migi na bus bar. Wow! Galing talaga ni Migi, oil wrap po. Your love gets me high. Yun, no? So, yung capacity niya is 100 amps, pang 2-pole na circuit breaker. So, dito siya, ito, sa isang panel natin. Gagamitin natin to. Kasi walang, yung panel box na nabili natin, walang bus bar. So, nag-add tayo. Ito naman, ito yung metal enclosure. Ang design nito is pang outdoor, so ito yung tinatawag na common na tawag nila is NEMA 3R. Sa electrical, yun yung pang outdoor.
Pagka kailangan nyo ng enclosure box na pang outdoor, ang bilhin nyo is yung specs niya is NEMA 3R. Ang brand nito is America. Pang siya, pang MCB o miniature circuit breaker. May lock pa siya, so yun. Ganda, ayan nyo. Tapos din rail siya, so design para dito. Okay. Magandang brand tong America. Kilala na pagdating sa electrical panel. Kilala talaga siya. So, yun yung magiging itsura niyan mga ka-DIY. Pag nasalpak na natin o pag nakabit na natin. Yan. Yun yung itsura niyan. Pag naka-close siya, so yun, ganyan. Ganda, maganda yung pagkapintura, talagang quality. So ito yung ilalagay natin doon sa labas bago pumasok ng bahay. So, yun mga ka-DIY, yung major parts is buo na. May mga wires rin tayo dito. Ito pang feeder line. Tapos, yung mga minor parts, yung katulad ng short elbow na PVC, madali na lang yon. So, pwede natin bilhin sa hardware na malapit dito, or kung gusto mo pa rin ng quality na PVC, or brand na preferred for electrical katulad ng Atlanta or Neltix. So wala kasi dito yun, hindi mo mabibili basta-basta sa mga malilit na hardware yun. So pupunta tayo ng Wilcon Home Depot or saan man yung Home Depot na malapit dito sa amin. So yun mga ka-DIY, ito naman yung conduit na gagamitin natin. 3/4 siya. Ang brand niya is Atlanta. So, kulay orange, design siya for electrical. So, same din yung gagamitin natin ng mga elbow. Atlanta din para hindi tayo mahirapan pagdating sa pagdugtong na natin. So, sa mga connection ng mga conduit, hindi tayo mahihirapan kasi same brand siya. So, madali lang siyang i-connect. Ang magiging setup natin is unahin muna natin ikabit yung mga panel sa kanyang location at saka itong enclosure at saka itong pull box. Then saka natin isunod yung mga PVC conduit. Then latag tayo ng feeder line galing sa entrance, papasok dito sa loob ng bahay hanggang sa second floor at saka sa third floor. So, yun mga ka-DIY, muli kung bago kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe at hit ang notification bell para maging updated tayo
sa mga susunod nating video. Abangan nyo ang gagawin nating actual na installation sa susunod naman nating video.